Hallelujah. Praise Jesus. Good morning po sa bawat isa na nandito. Let's be expectant from the Lord, from His Word, from the Holy Spirit na tayo po ay makaka-receive ng fresh words at tayo po ay ita-transform ng banal na Espiritu Santo sa magitan ng salita ng Diyos. Kindly please get your physical Bible. Kung wala po kayong physical Bible, pwede rin po yung cellphone. I want to encourage everyone na i-cross-check nyo rin po yung mga binabato kong Bible verse, no? Ugaliin po natin yon sa tuwing nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, kahit kanino. I-cross-check po natin yung mga Bible verse na binabato, no? Ganun din po sa akin, I want to encourage everyone na kunin po yung Bible verse at i-check po sa Biblia. Baka kasi nagkamali ako ng bato ng Bible verse na ano lang, na mistype lang. O kaya na out of context ako, no? Alright? So, pwede nyo po akong chat. Brother Reggie, mukhang sablay ka dito sa part na to. Alright? So, I want to encourage everyone na gawin po yan, no? Pag sa tuwing nakikinig po kayo sa akin. Alright? O kahit kanino po. Pray muna tayo mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus. Ikaw ang may taas, mag-glorify sa umagang ito. Baguhin mo kami through the Word of God and through the Holy Spirit. Thank you so much, God, that there be healing and deliverance. Hallelujah. I plead the blood of Jesus Christ over everyone, even sa aming internet connection. And we rebuke, we cancel the works of the enemy. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Dati na po ba kayo? Maganda po yung ating topic ngayon. Nakita niyo ba yung poster? How to deal with hurt. For sure, lahat po tayo dito nasaktan na. Okay? Sino dito ang di pa nasaktan? Pwede po magtaas ng kamay. Lahat dito nasaktan na po, no? Amen? Pwedeng nasaktan ka ng pamilya mo. Pwedeng nasaktan ka ng kaibigan mo. Pwedeng nasaktan ka ng iniirog mo. Alright? Pwedeng nasaktan ka sa social media, nakatrabaho mo. Yung hurt kasi, nanggagaling yan sa maraming, paano ba to? Sa iba't ibang tao, iba-ibang situation, circumstances. Depende po yon sa situation. Okay? Yung ilan, hindi naman naranasan yung lahat ng hurts. Yung ilan, naranasan. Okay? Pero, bottom line, everyone, okay, gets hurt. Nasaktan na po tayo. Okay? Maganda yung pag-usapan natin ngayon mga kapatid. I pray na gagaling po tayo sa mamagitan ng salita ng Diyos at magkakaroon po tayo ng deliverance. At papatawarin po natin yung mga tao na nakasakit sa atin in the past. Baka kasi ang ilan po sa atin dito, hindi pa rin po maka-move on at hindi pa rin makapagpatawad. Alright? So I pray na patawarin po natin sila. Hindi po madaling magpatawad at hindi madaling lumimot sa sakit na dulot ng nakaraan. Okay? Valid po yan mga kapatid, no? Pag nagalit tayo sa kapwa natin. Okay? May mga Christians pa nga, nagmumura pa nga eh. Okay? Because of hurt, offense. At pag tumagal yon, it may cause bitterness, anger. Ang pinaka-worst dun, unforgiveness. Ito yung isa sa pinaka-worst. Okay? Yung unforgiveness. Kasi pag di tayo nagpatabad ng kapwa natin, para tayo nakakulong. At yung blessings ni Lord, hindi makadaloy sa buhay natin. Kasi hindi tayo nagpapatawad ng tao. Again, it is valid. Valid po na masaktan tayo. Kasi tao tayo, may emotion tayo. Ewan ko na lang kung sinong tao yung hindi nasaktan. Ay, hello po. Meron po nagsasalita. May sabihin po ba kayo? Okay. Ulitin ko po, no? Lahat tayo nasaktan na, okay? Pero praise the Lord, no?
Kasi yung Biblia po, binibigyan tayo ng kaparaan ng paano gumaling. At yung grasya ng Lord, binibigyan tayo nito ng kalakasan upang magpatawad sa iba. We cannot forgive others kung tayo lamang. Mahirap magpatawad, but because of God's grace, kayang-kaya natin magpatawad, kayang-kaya natin lumimot. At thankful tayo sa Panginoong Hesus kasi nagpapagaling siya. Amen. Kapatid, do not lose hope. Sa panahon ngayon, nasa season ka ngayon na you are hurt, you are offended, okay? Galit na galit ka sa isang tao, kapatid, Jesus wants to heal you. Jesus wants to give you hope. Jesus wants to deliver you, okay? Jesus wants to give you freedom. At pag naranasan mo yung kapatid, you will see His blessings. Okay? Basahin natin sa Ephesians chapter 4, verses 31 and 32. Sa English muna, NLT, okay? New Living Translation. Ulitin ko po, again, buklatin po natin ang ating mga Biblia, no? Ephesians 4:31 and 32. Get rid of all bitterness. Okay? Sa ibang translation, remove all bitterness, rage, anger, harsh words, o violent words, mga pangit na mga lengguwahe, and slander. Alisin daw yung mga bagay na to. Remove all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Alisin daw yun, no? Instead, be kind to each other. Okay? Tender-hearted, forgiving one another. Okay, magpatawad daw sa bawat isa. Just as God, through Christ, has forgiven you. Sa Tagalog, Efeso 4:31 and 32. Alisin ninyo, o alisin daw, remove. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw. Okay, harsh words. Huwag na kayong manlalait. At huwag na kayong mananakit. Mananakit ng damdamin ng kapwa. Grabe, no? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Maliwanag po, no? Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah. Sabi sa CSB version, okay, Christian Standard Bible Version. Let all bitterness, anger, and wrath, shouting and slander be removed from you, along with all malice. And be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. Okay? Maliwanag po yung Bible verse na mga kapatid. Alisin. May mga aalisin tayo. And it talks about, yung bitterness, yung galit. Itong bitterness, yung galit, yung unforgiveness, nag-start yan sa hurt. Ayun yung nagiging doorway eh. Ayun yung nagiging open door. Bakit pumapasok yung bitterness? Bakit yung tao hindi nagpapatawad sa isa? Kasi meron pong nagumpisa yan. Yung hurt, nakapasok. May mga ilan pong types of hurts. Hello po, pwede pong pa-unmute. Sino po may kapangyarihan magpa-unmute? Sister Melda. Ayan. So, may mga physical hurt po, no? Meron pa nga pong abuse eh. Okay? Meron, emotional hurt. Okay? Pag halimbawa, sinisigawan ka, minumura ka, chinichismis ka, syempre, yung emotion mo, maapektuhan yan, no? Even yung physical hurts, pwede maapektuhan yung emotion mo. Kaya po may mga, lalo yung mga bata, no? Natotrauma sila, okay? Nadadala na yun hanggang sa paglaki nila.
Okay? Kaya lumaki na sila, nagkaasawa na sila, dala-dala pa rin nila yung trauma, okay? Dala-dala pa rin nila yung bitterness, okay? O kaya ayaw nila makita yung parents nila, lumayo sila sa parents nila because of that. Okay? Even yung kanilang mental, naapektuhan na rin. Nagkakaroon ng anxiety, even depression, okay? Bitterness, anger, okay? Because of hurts. Doon nag-start eh. Nasaktan, okay? Napalo, pinapalo lagi. Kaya iwasan po natin yan, no? Okay. So, itong hurt na to, nagmumula yan unang-una sa pamilya natin. Okay? Yung mga parents natin, naranasan ko yun sa parents ko, no? Physical hurt. Grabe, napaka-stricto ng parents ko, no? Pero thankful ako kasi, naging thankful pa rin ako doon. Because nadisiplina ako. Although, hindi maganda yung disiplina kasi talagang ilang hanger na yung naputol sa akin. Okay. Ilan ng ano. Okay. But, ayun nga. Even sa mga kapatid natin, okay, may mga hurt dyan. Halimbawa, bunso ka, no? Minsan, mag-iinggit yung mga kapatid mo eh. Kasi ikaw yung paborito ng parents mo eh. Tapos bubulihin ka ng kapatid mo. Kagaya na nangyari kay Joseph, the dreamer, di ba? Merong pambubuli na naganap. So isipin nyo, physical hurt yan. For sure, emotional din, mental. Grabing hurt na naranasan ni Joseph, the dreamer na sa kanyang mga kapatid. Okay. So sa pamilya po, nag-uumpisa yung hurt na yan. Okay? Amen? Alright. So, even this sa social media, no, not social media. Tama, social media. Sa Facebook, may mga nagaganap din, nasaktan ka kasi yung post mo, ang dami nag-comment na mga negative. Siyempre, nasaktan ka. Halimbawa, sino dito mga vlogger? May vlogger ba dito? Okay, may mahilig mag-post ng mga videos, mga ganun. Tapos may mga magko-comment na pangit, negative. Uy, alam mo ba parang ang ano mo dyan? Uy, ang pangit mo dyan. Siyempre, pag ikaw sinabihan ng ganun, masasaktan ka, di ba? O, tas to the point na ayoko na nga mag-post. Ayoko na nga, titigil ko na nga to. Okay? Nag-post ka lang naman ng, okay, sinabihan ka ng ganun, tapos nasaktan ka na. Dinamdam mo na. Hindi ka na nag-Facebook. Okay? Ayoko na mag-Facebook. Mag-TikTok na nga lang ako. Ganun din sa TikTok. Ang pangit mo daw sumayaw, no? Ayoko na mag-TikTok. Mag-YouTube na nga lang ako. Wala kang kawala social media. Lahat talaga may mga bashers, no? Okay? To the point na nagiging bitter na, nagagalit ka na sa mga tao na yon, no? Even sa social environment, sa eskwelahan, okay, ito for sure, mga estudyante, may mga bullies talaga tayong classmates. May mga bad trip, no? Nakaka-bad trip ang prof na to, no? Ginigil trip ako, ganun-ganun, no? Okay, sa workplace, okay, may mga nakaka-bad trip na mga katrabaho. Alright? Even sa church. Ooh. Okay? May mga pastors, leaders na nanggigil trip. Okay? Ako, hindi ko po to invento marami po nagkikwento sa akin yan. Kay Reggie, gusto ko na po umalis sa church namin. Nasasaktan na po ako sa pastor ko. Alright? For 4 years FHOP, sabi ko sa kanila, wag kang aalis. Okay? So, umalis daw kasi pinagalitan daw ng pastor. Kinorek lang ng pastor, umalis na. Oh! Okay. O kaya, wala naman siya kasalanan, pinagbintangan. O kaya, merong church member na naiinggit kasi lumalago yung Bible study group, discipleship cell group. Nainggit. Alright? Chinismis. Well mo ba siya, no? Ganon-ganon. Nasaktan, lumipat ang church. Okay? Marami nakaka-relate, no? Okay. For sure, halos lahat dito, nakaranas ng hurt sa pamilya, no? Especially sa mga parents, lalo na pag hindi Christians yung parents natin, for sure, mumura-murahin tayo niyan, no? Okay, papalo-paluin tayo. Okay, nakaranas tayo, for sure, sa social media ng emotional hurt, mental, okay. Naranasan ko po yung mga kapatid, no? May mga post ako dati sa Facebook, talagang, tinitira nila, no? Wala man nakitang mali dito. To the point na ayoko na mag-Facebook. To be honest, naranasan ko po yan.
Sabi ko, ayoko ng Facebook. 2 weeks akong hindi nag-Facebook. Hindi ko tinignan yung Facebook ko kasi super nasaktan ako talaga. As in, literally nasaktan. Nagkasakit pa ako doon kasi kakaisip eh. Kakaisip sa mga, alam mo yun, sa post ko. But praise God, no? Kasi andun yung healing ni Lord. Okay? At may mga tumulong din sa akin, mga na-openan ko, no? Talaga nasaktan talaga ako. May tumulong sa akin for inner healing, no? Um, Ayun yung mga ganong bagay, mga kapatid. Okay? Marami ba naka-relate? Okay? But praise God, no? Kasi Panginoong Jesus nagbibigay ng kagalingan. Nagbibigay ng kalayaan. Okay? Bibigay ng peace of mind, peace in our hearts. Okay? Kayang-kaya tayong alisin ng Panginoong Jesus sa sakit ng nakaraan. Amen po ba? Mag-amen nga po kayo kahit wag na kayo mag-unmute. Mag-amen na lang kayo. Alright? So, pag andun na yon, okay, andun na yung hurt, okay, how to deal with it? Paano tayo magre-respond? Pag may taong minura tayo, meron isang Kristiyano na super lapit sa atin, malaki yung tiwala na binigay natin sa tao na to, pero, alam mo yun, dumating yung panahon na kung saan parang binitrade tayo. Parang pinagkanulo tayo. Alright? Paano tayo magre-respond sa bagay na yan? Aawayin ba natin? Ipa-post ba natin sa Facebook, social media, tapos sasabihin natin, itong tao na to, kaibigan ko to, pinagkatiwalaan ko to, na mahabang panahon, tapos ngayon sinisiraan ako sa marami kong kaibigan. Ganun ba gagawin natin sa Facebook? Alright? How to deal with hurts. Again, pag hindi natin nahawakan ng hurts, yung sakit, yung offense, pag nanatili sa atin, offended tayo, nako, it will cause so worst. Okay, bitterness, okay, trauma, anger, at yung pag-away-away pa, no? At pinaka-worst pa dito yung unforgiveness. Okay? Amen po ba? So, how to deal with it? Number 1, pag may taong nanakit sa'yo, sa pamilya mo, social media, kung saan man katrabaho mo, minura ka, sinaktan ka, okay? Remain silent. Alright? James chapter 1 verse 19 to 20, basahin natin. Unmute po. James chapter 1 verses 19 to 20. Basahin ko dito sa CSB version. Okay. My brothers and sisters, understand this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. For human anger does not accomplish God's righteousness. Okay, wag agad magagalit, wag agad magre-react. Okay, lalo na mga leaders. Okay, tayong mga leaders, o kaya nagpa-pastor po kayo, maniwala kayo sa hindi. Hindi mawawala yung mga bashers, hindi mawawala yung yung mga false accusations, hindi mawawala yung mga paninira sa'yo. Okay? Pag may nagsabi sa'yo, oy, ito si pastor, nagiinuman to. Okay? Tapos magagalit tayo, pupunta tayo sa Bible. Kapatid, anong pinagsasabi mo sa akin? Nagiinom ako, hindi ako nagiinom. Okay. Hindi ganun dapat. Slow to anger, okay? Slow to speak. Inhale, exhale. Tama ba? Inhale, exhale. Okay? Wag muna magre-react. Inhale, exhale muna. Baka kasi yung nagpadala sa'yo ng balita, mali palang balita yung napulot. Hindi pala ikaw yung subject. Iba pala yon. Okay? Alamin mo muna. Alright? Inhale, exhale. Maging kalmado po tayo. Wag agad-agad magre-react. Wag agad-agad magsasalita, magko-comment. Inhale, exhale. Amen? Maging kalmado, maging pasensyoso, pasensyosa. Alright? Hindi po makakatulong yung reactions natin. Hindi po makakatulong yung galit, inis natin. Sabi nga dito, for human anger does not accomplish God's righteousness. Hindi siya makakatulong. Okay? Wag po tayo maging palaaway. Okay? Okay. So next. Okay, pero ito baka kasi may magtanong
Paano pinagbibitangan ako, pumatay ako ng tao? Siyempre pagka gano'n, wag pa rin tayong mag-react ng ano 'yun, mang-away. Siyempre what I mean sa be silent, hindi ibig sabihin literally na hindi ka magsasalita. Alright? Ibig sabihin lang na maging kalmado tayo, wag tayong mang-away, wag tayo mag-react. We need to respond. Do not react but respond. Okay? Respond. Siyempre kailangan mo ilaban 'yun, no, sa korte. Pag binagbitangan ka, pumatay ka ng tao, no, ilaban mo ng maayos sa korte, no. Amen. Kagaya kay Jesus Christ. Kung babasahin yung buhay ni Jesus Christ, marami siyang persecutions, marami siyang false accusations. Pero alam niyo yun, no, grabe napakakalmado ng Panginoong Hesus. Napakakalmado. Kasi alam niya sa sarili niya, mali yung mga sinasabi ng tao. Kung alam mo namang mali yung sinasabi ng tao sa'yo, edi wag ka na mag-react. Right? Magandang gawin dyan, kausapin mo yung tao. Okay? Kuha ka muna ng mga evidence, proof, facts. Alright? Kung sinisiraan ka ng tao, kausapin mo in private. Kausapin mo, brother, anong sasabi mo na to? Okay, pwede mo mag-usap tayo. Okay? Kung may sama pala ng galit sa'yo yung kapatid mo, edi magkaayusan. Reconciliation. Amen? So, ganun po yung remain silent. James chapter 1, verse 19 to 20. And then letter B, how to deal with hurt and offense. Pag na-offend ka, halimbawa, may nagsabi sa'yo, okay, sa social media, okay, ito si Brother Reggie, false prophet to, false teacher to, mali tinuturo. Marami po ako narinig ng ganyan. Hindi ko na mabilang, to be honest. Super dami ko na narinig na ganyan. Okay? Check ourselves. Huwag agad-agad magre-react. Check ourselves. Baka naman kasi mali naman talaga tinuturo natin. Okay? Dumating ako sa point na yung bago pa lang FH Open. Marami nagsasabi sa akin, mali daw tinuturo. So, I check myself, no? I check myself. May mali nga ba ako tinuturo? Alright. May mali nga ba? So, may mga mali pala ako naturo. So, ginawa ko, I correct myself, no? Kinorek ko yung sarili ko, pinag-aralan ko yung tama, nagpaturo ko sa iba. Alright? So, pag may mga nagaganyan sa akin sa theology, for example, sa teachings ko, I check myself. Pag wala naman ako mali, edi I remain silent. Hayaan ko na lang sila. Kung may mali ako, edi I correct myself. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Lalo na po yung mga nagtuturo dito. For example, sa morning prayer, marami po dito nagtuturo, iba-iba. Pag kinorek tayo, baka naman mag-leave tayo sa morning prayer. Brother, may mali ka na tinuro. Salvation by works. Kinorek lang tayo ni Brother Robert, tapos, nag-left na sa ano, no? Okay? Meron pong authority yung mga leaders dito mag-correct sa atin, no? Pag may mali tayong tinuro. Wag na wag po tayo mag-leave ng morning prayer. Check ourselves. Baka mali naman talaga ang tinuro natin. Okay? Alright? So marami pong ganyan. Okay? For example, sa loob ng church, kinorek ng pastor, for example, sa music team, laging late. Laging late sa practice, kinorek ng pastor, nakailang late na, binigyan na ng warning, binigyan na ng warning A, warning B, kinorek na, tapos, na-hurt, umalis ng church, okay? Mali po yon, right? Baka kasi mali naman talaga natin yan. Kaya dapat i-correct natin, maging humble po tayo, magpa-correct po tayo sa iba. Alright? Amen po ba? Sa ganun po, pag naging humble po tayo, nagpa-correct tayo sa iba, nagpabago tayo, nagpatino tayo, yung hurt po yan, hindi na po yan mag-spring up. Hindi na yan, yung magiging bitterness, okay? Hindi na po yan, magiging worst. Okay? Mamamatay na lang yan. Amen po ba? Next. Ito na. Lastly, ito yung pinaka-importante sa lahat. Forgive. Magpatawad. Totoo man, mali man, false accusations man, yung binabato sa atin, marunong tayo magpatawad. Amen? Sabi nga dito sa binasa natin kanina sa pinaka-main verse natin, forgive one another. Okay, sa loob ng simbahan, magkakapatid tayo dito. Pag kinorek po tayo, okay, inangasan tayo, kinismis tayo ng kapatiran, magpatawad po tayo. Okay? So, ginawa na natin yung letter A, we keep silent, we check ourselves, nakipag-usap tayo sa tao na yon, okay, nakipag-ayos tayo,
importante po sa lahat is magpatawad po tayo. Okay? Magpatawad po. Alam ni Lord kung nagpapatawad tayo o hindi. Alam ni Lord yan. Baka sabihin natin, pinatawad na kita kapatid, pero deep inside, hindi pa pala tayo nagpapatawad. Alright? Magpatawad. At hindi naman to kapatid, no, yung healing process, hindi naman siya instantly. May mga tao na mabilis gumaling. Depende yun sa kanila. Kung mabilis sila magpatawad, mabilis sila mag-let go ng mga, yung trauma, hurt. May mga tao na ang tagal ng healing process. Okay? Pero ayun nga, we need to decide, we need to forgive others. Amen? Okay? Kasi pag nagpatawad tayo, yung unforgiveness kasi, para tayong kinukulong nito eh. For example, no, halimbawa, may ka-churchmate ka, nakikita mo tuwing Sunday, pag nakita mo, umiiwas ka, parang lumiliit yung mundo mo. Okay? For example, sa loob ng pamilya, okay? Araw-araw kayo nakikita, galit na galit ka sa tao na to, kunyari sa kapatid mo, araw-araw kayo nakikita, lumiliit. Okay? Lumiliit yung bahay ninyo, no? Kasi ayaw mo siya makita, kunyari nasa sala siya, magkukulong ka sa CR, okay? Kukulong ka sa kwarto, kasi ayaw mo siya makita. Amen? So, kung marunong tayong patawad, natutuwa ang Panginoon sa atin kasi nagpapatawad siya. At nasusunod natin yung kautosan ng Diyos. Kaya sabi dito, forgive one another. Kung hindi ka pinatawad, patawarin mo pa rin siya. Mangingi man siya ng sorry o hindi, magpatawad ka pa rin. Okay? Patawarin mo siya sa harapan ng Lord. Lord, pinapatawad ko yung tao na to. Kung may pagkakataon ko, sabi mo siya, Kapatid, I forgive you. I love you with the love of the Lord. Okay? Amen. Pag marunong tayong patawad, okay, masaya sa pakiramdam, may kapayapaan, alright, merong peace of mind, at may makikita natin yung blessing ng Panginoon pag marunong tayo magpatawad. Kasi sabi nga ng Panginoon na magpatawad tayo ng iba, 7 times, tama ba yan? 7 times 77 o 77 times 77. Unlimited yung pagpapatawad. So ngayon, mag-pray tayo mga kapatid. Let's pray. Hallelujah. Pikit tayo mga kapatid. Let's pray in Jesus' name, God. Lord, we humble ourselves. Ano man yung mga mali namin, Lord God, we admit that we are wrong. May mga taong gusto kaming i-correct. Lord, binababa namin ang aming ego, ang aming kayabangan. Lord, we admit na nagkamali kami. Ano man yung kanilang corrections, criticism, Lord God, sa amin. God, we humble ourselves before you and correct us. God, baguhin mo kami, transform us in Jesus' name. At Lord God, kung sino man yung mga taong nagsasabi sa amin ng mga false accusations, nag-chismis sa amin, nanakit sa amin in the past, physical hurts, God, even abuse, Lord God, even inside of the church, emotional hurt, God, mental hurt, Lord God, anuman klase ng hurt, offense, we got offended, Lord, tulungan mo kami by your grace. We release forgiveness to those people. We release forgiveness to our families, to our classmates, colleagues. We release forgiveness to our pastors, leaders, church members, mga kapatiran, Panginoon, in Jesus' name. By your grace, Lord God, we release forgiveness. At Lord, we love them. Fill us with your compassion. Fill us with your grace. Fill us with your love. And sa oras na to, we uproot in Jesus' name. Inaalis namin. We remove all bitterness, anger, rage, wrath. Lahat ng mga natanim sa aming puso, inaalis namin to. Unforgiveness in Jesus' name. Kapatid, it's time to remove all those evil things. Sabi sa Bible, sabi natin, those are evil things. Lord, in Jesus' name, sinasaraduan namin ang pintuan na nabuksan, bakit nakapasok to sa pangalan ni Jesus. Thank you, God, sa healing mo, sa deliverance sa bawat isa. Thank you, God. God, it's by you alone. Thank you, Jesus Christ, sa peace of mind, sa peace in our hearts. Thank you sa healing. Thank you sa new day, Lord God. In Jesus' name, we give you the glory. We give you the praise. In Jesus' mighty name, amen. May pahabol pala ako, no?
Okay. Sabi dito, kalang. Balik tayo dun sa may ano, Ephesians chapter 4. May pahabol pala ako, no? Wag naman tayo maging cause. Okay, wag tayo maging dahilan bakit nasasaktan ng iba, no? Ephesians chapter 4. Baka kasi tayo, diba, tayo pala nagiging cause, tayo pala nagiging dahilan bakit nasasaktan ng iba. Okay, Ephesians chapter 4 verse pa dito. Ito, 29. Okay. NLT version. Basahin nyo rin po mga kapatid. Please open our Bibles, no? Okay. Ephesians chapter 4 verse 29. Pahabol ko lang to mga kapatid. Okay. 29. Sabi dito, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Amen. Baka kasi tayo nagiging sanhi, lalo na sa mga parents po, no? Sinabi po sa Ephesians din na huwag tayong maging cause. Bakit? Yun. Huwag tayong maging cause. Bakit? Kailangan kunin ko nga sa Ephesians chapter 6 para mas clear. Okay. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Amen? Tayo mga parents, huwag po tayo magiging sanhi bakit nagagalit, okay, naiinis, o bakit nagkakaroon ng bitterness ang ating mga anak. Amen po ba mga parents? Tayong mga anak, okay, sundin po natin ang ating mga parents. At tayong mga Kristiyano, mahalin po natin ang kapwa nating Kristiyano. Huwag tayong maging dahilan, maging sanhi ng pagkakasala nila. Okay, huwag po tayo mangkichismis ng kapwa nating Kristiyano. Pag may nakita tayong mali, huwag po nating ikwento sa ating katabi. Okay, ipag-pray po natin. Kung may leading ang Holy Spirit, sabihin natin sa pastor natin. Wala kang ibang sasabihan kung yung pastor mo. Okay? Kapatid, huwag po tayong mangchichismis, huwag tayong mga away, huwag tayong mga slander. Alright? Huwag tayong, kahit yung konting joke lang. Kasi minsan yung joke natin, sobra na eh. Okay? Ayun pala, na-offend na pala yung mga kapatid natin. Okay? Amen po ba? So, ayun lang, mga kapatid, no? I want to encourage everyone, forgive others, then wag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ilan. Amen po ba? So, ayun lang po. God bless po sa bawat isa. Brother Roberts, kayo na po.